Ano masasabi mo? May excited ka na ba? Malapit na mag alas 3 na mo. 12:56 pa lang yan. Mamaya alas 3 na yan. Magic yan. Ito, mababago sila lahat. Ito. Mababago. Ito, mababago to. Mababago yan. Nakita nyo? Ito. Parang magic yan. Oh. Alright. 1 minuto na lang po. Alright! Ayan, na-excite na po ako. Kasi, ayan ko lang makikita yan. Alas 3 na. Ba't ganun? Ito, break ko. Meron dedicated na 30 minutes break time bawat shift dito. Ayan, mag-isa akong kumakain dito. Ulam ko ay healthy gulay. Yan, niluto ng asawa ko yan. At saka kanin. Yeah, we can survive without rice. Mga Pinoy tayo. Ayan, kakain ako mag-isa. Hindi rin pwede sabay-sabay masyado kumakain dito. Kasi walang may iwan sa station. Kaya ayun, solo flight. Pansin nyo, hindi ako makapag-vlog sa loob ng aking tinatrabahuan. Talagang mapapansin nyo kahit sinong vloggers na nurse wala talagang masyadong nag-shooting dun sa loob ng workplace kasi sobrang strict nila dito, lalong-lalo na may tinatawag sila dito na HIPAA. Yun yung batas dito na pinoprotectionan yung mga privacy ng patients, kaya mostly talaga mahirap pumorma dun mag-video. And meron akong nakitang ilan-ilan na lakas loob nakapag-video, pero I just wanna be on the safe side, kaya dito lang ako nag-video sa aming kainan. Palit lang yung kainan namin dito. Yung mga locker sa gilid. Yan, may ref. So, ano yung pakiramdam ng isang Pinoy na nagtatrabaho dito sa USA? Tapos kasama mo, puro Amerikano. Ikaw lang yung Pinoy. Ano yung pakiramdam? Siyempre, sa una mahirap yun kasi lahat sila iba, ikaw lang yung Pinoy. Tapos ang bibilis pa nila mag-English. Parang sa umpisa pag nakikipag-usap ka, palaging, what did you say? What did you say? Can you please repeat that? Or minsan naman sila naman yung mag-a-adjust sa'yo. Mostly, konting mali lang dun sa pronunciation ng A. Hindi na nila maintindihan. Tulad ng pangalan ko, Alvin. Dapat dito, Alvin. Naging Alvin dapat. Ambulate. Hindi nila alam yun. Dapat ambulate. Mga ganun. Pag may kasama akong Pinoy dito minsan, nag-endorse kami, nag-hand off ng shift. Nagtatagalog lang kami. Okay lang naman Tagalog. Pero kung nasa bedside kayo, make sure na nag-English kayo kasi medyo offensive sa mga patient na hindi nila naiintindihan yung pinag-uusapan niya. Pero usually kapag yung pasyente namin intubated naman o kaya yung mga sedated naman, kahit nasa loob kami ng bedside, nagtatagalog na lang kami. Ako naturally introvert ako. Kaya pinilit ko na lang maging extrovert nung unang sumalang ako dito. Medyo matigas yung accent ko dito. Pinoy talaga. Pero habang tumatagal nagiging na rin ako medyo tinatawag nilang slang. Yung mga nagtatrabaho dito sa hospital lang talaga. Yung mga personal life nila, labas yun. So most of the employees here na makakasalamuha, hindi mo rin nagiging friend outside. Meron silang mga sarili-sarili nilang buhay. Hindi uso dito yung katulad sa Pilipinas na after ng work, meron pang iba naggagala or kakain sa labas, o kaya meron pang ibang activity. Kung may mga birthday, may mga pupunta sa bahay nila ganito.
Yun yung nakakamiss sa Pilipinas. Dito, iba yung mga ano sila dito. Bukod yung personal life nila sa work life nila. Maganda dito sa kinatrabahuan ko hindi ko masyadong nararamdaman talaga na yung discrimination. Parang tinatreat lang nila ako, naka-level nila. And kapag merong opinion, okay din sa kanila. Kahit sa mga doctors, kinausap mo. Ano lang sila, chill lang sila, hindi sila toxic. Tsaka, syempre, meron din mga ibang toxic na doktor, pero most of them, okay, talagang nire-recognize sila yung opinion ng mga nurses dito. Hindi yung, tsaka yung tiwala nila sa nurse, malaki. Malaki rin yung respeto nila sa mga nurses. Yan, pag medyo petics, ay syempre, hindi mo may iwasan na magkukwentuhan. Sa area, maraming mga chismis. So, kapag may mga ganun, nagkukumpulan, hindi ako masyadong nag-i-involve sa mga ganun. Ay, wala akong pakialam sa mga chismis nila. Kaya, ginagawa ko pag medyo petics, nagre-review na lang ako ng exam ko. Meron akong exam kasi this coming 8 this next month dito sa management ng mga patient. Dapat proactive ka. Yan, tapos na ako kumain, inom na ako ng tubig. So quick vlog lang yan. Next time ulit, pwede kayong mag-suggest ko ano yung magandang pwede kong i-vlog dito. Wala na akong maisip masyado. Alright.